Ayun mga ka-basic, so sa video po natin ngayon, ang ituturo ko naman ay kung paano mag-add ng domain controller sa ating existing domain. So meron na tayong isang domain na ginawa natin nung nauna, tapos ngayon ang gagawin natin ay mag-add tayo ng additional domain. Kumbaga for redundancy lang, tapos load balancing, and then syempre yung kumbaga mas maganda sa network kasi na dalawa yung lalo na kung marami na kayong user, mas maganda kung dalawa ang inyong domain controller. Kasi kung kunyari nag-update kayo nung isa o kaya may configuration kayo dun sa isa, pwede nyong i-up yung isa lang. Kumbaga, pag pwede nyong i-shutdown yung isa o kaya i-deactivate nyo muna sa network para magawa nyo yung configuration nyo, running pa rin yung inyong Active Directory kasi meron pa kayong isang backup. So, ngayon, ito yung ating Active Directory na unang ginawa. Tapos, ito naman yung ating bagong server na gagawin natin backup o kaya redundancy sa ating network na Active Directory. So, yun po yung domain controller. Ngayon, ang unang gagawin natin ay sa network. Kumbaga yung IP, lalagyan natin siya ng static IP address tapos configuration ng DNS. So, punta tayo sa control panel. Control panel, tapos network and internet, network in sharing center, tapos adapter settings. Eto. Tapos dito, pag dinouble click natin siya ngayon, ang IP niya ay eto. So, ayan po yung papalitan natin. So, punta tayo sa properties, TCP IPv4. Tapos, ang gagawin ko dito, 192.168.200.9. Kasi yung isang domain natin, .10. So, ito, 192.168.200.9. Subnet mask, tapos gateway, 192.200.1. Tapos, ang preferred DNS niya, ang ilalagay natin dito, yung IP address nung unang domain natin. Ang IP niya ay 192.168.200.10. Tapos, ang alternate niya, 127.0.0.1. So, ito po, napaka-importante nitong alternate DNS na to. Kasi, kapag nag-down yung isang server natin, itong .10, automatic po yun, siya yung magiging active sa network. Lalo na kung, for example, sa load balancing, importante din po ito. Tapos, yung isang Active Directory natin, papalitan din natin siya ng IP address. Pero actually, nakaano na siya, naka-set na yun nung unang ginawa natin. So, ngayon, isi-save natin ito. Okay. So, antayin lang natin na, ayan. So, okay na. Click natin ulit, detail, to check ng IP address, okay naman. Tapos, close na natin to. And then, ngayon, ang gagawin na natin, ni-enroll na natin siya sa ating existing na domain. So, bago natin siya ma-configure, kailangan ma-enroll muna siya dito sa ating naunang domain. So, settings. So, sorry, mga ka-basics, hindi ako gumagamit ng mga shortcut kasi gusto kong mas makita nyo kung saan ako pupunta para dun sa settings na yon. So, about, tapos domain or work group. So, dito, makikita nyo ngayon, ang computer name niya ay eto. Tapos, ang work group, sa work group, naka-work group pa. Hindi pa siya naka-enroll kasi. So, click natin yung change. Tapos, dito, ang gagawin natin, i-rename na rin natin siya diretso. HOO Basics 2. Tapos, sa work group, ang gagawin natin dito,
domain. So, ang domain, ano nga ba yung domain natin? Yun yung kinreate natin sa una na my company, oops, my company dot net. Ito yon. So, para makita, ito po yon. Active Directory users. Ayan, my company dot net. So, yun po yung ilalagay natin dito para parang nag-enroll lang tayo ng normal na PC. mycompany.net. Tapos, okay. Ngayon, hihingian tayo ng administrator login ng ating domain controller. So, IT01, tapos yung password. Ayan, so na-enroll na siya. Restart ko lang muna. Naka-enroll naman. Nakita naman na siya sa computers. Antayin lang natin siya na makapag-reboot. So, ipa-fast forward ko na lang yung video para mas mabilis kasi matagal mag-reboot itong server. So, antayin na lang natin na matapos. Tapos ngayon, nakapag-reboot na siya, antayin lang natin ito na matapos yung initializing niya. So, kailangan lalabas yung dito. Magkakaroon siya dito ng yung mga function na available dito sa server na to. Antayin lang natin siya. Ayan, so tapos na. So ngayon, kapag nakapag-reboot na yung ating server, after natin siyang ma-enroll sa ating existing na domain, ang gagawin naman natin, pupunta tayo sa manage, tapos add roles and features. Dito, kagaya nung unang ginawa natin, mag-install muna tayo ng Active Directory. So next lang natin yan, next. Tapos eto, add natin yung Active Directory domain service. Tapos, wag nating kakalimutan yung DNS server. Add features, tapos next. Dito wala na tayong gagawin, next lang. Wag natin i-click yung restart, tapos install. So dito mag-aantay ulit tayo na matapos yung installation. So pwede yung i-close, pwede yung i-exit muna, pero ako hindi na. Bali, ipa-fast forward ko na lang ulit yung video para pag natapos siya, di doon na lang ulit ako mag-start. Ayun, so tapos na yung installation, bali, ko-close ko na siya. Tapos, kung napansin nyo itong sa flag, may warning notification siya. Ngayon, i-click ko lang to para ma-promote na natin yung ating server bilang domain controller. So, kiklik lang natin ito. Ayan. Tapos, yung unang ginawa natin, di ba, dito tayo noon sa add a new forest. Ngayon, dito tayo configure na sa add a domain controller to an existing domain. Tapos, since naka ano na siya, naka-enroll sa domain, automatic niyang nakita itong ating existing domain. So ngayon, click lang natin yung change para sa ating, kumbaga parang login din sa ating account, administrator account, para malagin siya dun sa existing na domain. So, IT01, tapos yung ating password. Ang domain niya, my company. Ito yung ating unang domain. So, okay. Tapos, next. Oh. Ngayon, etong global catalog, tapos etong read-only domain, dapat hindi na natin siya iti-check. Kasi, itong dalawa lang dapat ang naka-check dyan. Tapos, sa ating recovery, sa restore mode, kailangan lagyan natin yung ating password at huwag nating kakalimutan to. Hanggat maaari ay isulat nyo yan.
Tapos, next lang natin. So, same error sa DNS kasi hindi pa siya naka-config. So, next lang. Dito, replicate from. Any domain controller, yun ang i-click natin. Kasi kung kumbaga, pero since wala naman ibang domain controller, pwede naman dito. I-any ko na lang siya para ito na yung default. Tapos, next. Tapos, yung database folder, kung saan masisave yung ating database. Tapos, next. Ito, yung kung gusto niyang i-review. Tapos, next na natin. Dito, mag-start na yung kanyang configuration. Tapos, install. So, ang ginagawa niya ngayon, nire-replicate na niya yung configuration dito sa ating naunang domain sa ating bagong server. Ayan. So, antayin lang natin siya na matapos. Ayan. So, natapos na and then ang mangyayari ay magre-restart si server. Close. Tapos, i-restart na muna natin. Actually, nag-automatic restart na siya. So, pag nag-reboot yan, automatic, domain controller na rin siya. So, ayun, nakapag-reboot na yung ating server. Ilalagin ko na siya para makita natin kung nag-replicate nga ba yung lahat ng settings sa ating existing domain. So, dapat nandun yung computers, nandun yung users, tsaka organizational unit na ginawa natin. So, antayin lang natin siya na makapag fully initialize bago natin ma-check lahat ng configuration. So, ipa-fast forward ko na lang po yung video. So, ayun mga ka-basics. Ngayon, nakapag-initialize na yung ating bagong server. I-check lang natin kung yung lahat ng accounts na nandito ay nakapy ba siya dito sa ating bagong Active Directory. So, tingnan natin sa tools, tapos Active Directory users and computers. Ayan. So, ngayon, eto na siya. Lahat ng laman, accounting. Okay, i-check natin. So, nandito lahat. Nandito yung users, sales, andyan yung account. Tapos, IT, nandito yung accounts. Finance. Sa computers, kung mapansin ninyo, nawala dito yung kaka-enroll lang natin na SOO Basics 2. Mapupunta kasi siya dito sa domain controllers. So, eto na ngayon yung ating domain controllers, dalawa na. So, ibig sabihin, dalawa na yung domain sa network natin. Kung sakaling ma-turn off ito, gagana pa rin yung Active Directory natin kasi may isa pa tayong active na servers.